Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ay nako, kumusta na kabibig? Ako si kabibig maglabak-labak na dyan with evidence. Ano ba ito? Oy, naguguluhan talaga ako sa mga sinasabi ng mga senador ba tungkol sa BICAM. Ito na, after salita ni Estela Kimbo ba na may mga blanco sa BICAM report at ang technical staff ang nagpuna doon, nako, nag-fill in pala yung mga technical staff. So, kasalanan ng mga technical staff, nako, pwede ba mag-apply bilang technical staff? Eto na kabibig. Si Chis Escudero, inamin na din na may blanco sa BICAM report, pero kailangan talagang magmalinis at kailangan talagang i-explain niya slowly at gently para daw maintindihan siya. Ay naku kabibig, parang nawiwindang na ako kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Nung una, dininay. Ngayon sinabing meron. Pero nasa provision daw na may karapatan ang mga technical staff na maglagay sa mga blanco. Ano ba talaga? Membro ba ang technical staff para gumawa ng 2025 budget? Buti pa ang technical staff at may kapangyarihan pa. Kapangyarihan pa sa Senado at Kongreso. Alam pa nila ang digit, ang amount na kung ano ang pwedeng ilagay doon. Magkano kaya ang sahod ng technical staff? Ay, mag-apply ka ba, kabibig? Ay, huwag ka nang mag-apply. Kasi baka ma-question ka ng Korte Suprema kung bakit ikaw, technical staff, ang may kasalanan. Mananagot ka na. Parang si Nora Honor lang. Ay, eto na kabibig, yung interview ba ni Chis Escudero? Pero alam nyo kabibig, sinupalpal siya ni Ping Lacson. Hindi lang pala si Tito Soto ang nagsampal, sumampal at talagang pinahiya sila. Si Ping Lacson nagsalita na rin. Sabi ng iba, ay nako, yung mga tumatakbong senador, they really get this chance para talaga mas relevant at pinag-uusapan sila. Ginamit nila ang BICAM report para mag-ano daw, pag-usapan sila at makakuha ng boto. Naku, grabe talaga itong BICAM report, no? So, well, honestly naman, tama ang sinasabi ni Tito Soto at ni Ping Lacson. They're just giving us information at they're just correcting kung ano yung mga pinagsasabi ng mga senador ngayon. Si Tito Soto nga gusto mag-offer ng workshop. Nako, so marami yata ang mga kongresitang need ng workshop. Ano ba to, acting workshop or na budol-budol workshop or padamihan ng mga bugs. So ito muna si Chis Escudero kabibig, i-share ko sa inyo yung interview ni Chis Escudero mga kabibig. Ito na, daw sila may mga kasunduan sa mga technical staff na hindi lang nga nasulat. Ala, meron bang kasunduan na hindi maisulat? Ano yung utang? O eto na kabibig, oh. Naku, nagpapautang pala sila. So eto na kabibig, pakinggan natin si Mr. Chief. Makita yung tatlong ahensya ng pamahalaan, executive, legislative, judiciary, na nagpa-function kaugnay sa isang napakahalagang panukalang batas. Mhm. Ay, parang tumaas ang kilay ni Cheese. Hindi. Kaya nga kung maaari, pakibasa yung huling talata. Yung mga pumirma ng Bicameral Conference Committee report, inotorisa yung komite na punuan yon dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung hindi, kailan matatapos yun? Dahil kung may... Trabaho nyo naman yan. Huwag niyong itanong kung kailan matatapos kasi trabaho nyo yan. Dapat agahan nyo ang pagtatrabaho nyo. Diba? Importante ito kasi pera ng bayan to. Paano gastuhin ang pera ng bayan? Tapos tatanungin mo kailan matatapos at binigyan nyo ng authority yung mga technical staff na sila na lang ang mag-fill up kasi natapos na ang bicameral conference nyo. Inapagod ang mga senador. Itrabaho nyo yan. Sana hindi kayo tumakbong politiko, oy. Correction palagi na maliit man o malaki. Correction sa maliit mo malaki. Grabe naman, no? Pati corrections. Babalik ka palagi ng paulit-ulit, lalong hindi natapos yun. Tulad ng ginagawa madalas dito. Minsan yung clerical errors, bagaman wala nga ganung pahina, ganung talata sa mga pinapasa naming batas. Bagaman walang ganung talata, yung clerical errors minsan kinokorek na rin basta't may pahintulot ng magkabilang panel. Adoy.
Ano? Ano? Pasensya na po. Nadala lang po sa emosyon. Hindi. Dahil susundin din naman nila yung naunang pinagkasunduan, hindi lang naisulat doon sa dapat pagkalagyan. Hindi sila ang nagpapasya. Hmm. So, totoong may blanco, cheese. Yun ay sang-ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. O, dapat i-reflect. Gaya ng sinabi ko, bilang pagkilala doon, yung talatang yon ay sinulat doon at hindi yan ang unang pagkakataong nakalagay yan. Sa mga nagdaang BICAM report, nandun din yun. Hmm. Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero natural dong pera ng tao yan. Hindi alam magrereklamo ang taong bayan. Okay lang ba sa inyo? Taong bayan, okay lang ba sa inyo na wala tong problema kahit may mga blanco? Grabe naman to si Cheese. Kasi mayaman kayo, Cheese. Kami mahihirap. Naghihintay lang ng magandang programa sa Pilipinas. Naghihintay lang ng taas ang sahod namin. Tapos, okay lang sa inyo. Kasi grabe na daw ang eleksyon ngayon, kahit maliit, malaki, pinupunta na sa Korte Suprema. Of course. Diba? Ano to cheese? Uy. Yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. Yun, pagkakataon. Yun ang statement ni Cheese Escudero, mga kabibig. At least, Cheese Escudero, very open siya na ang Korte Suprema na lang ang tawag dito ang magpapasya kung sino ang tama or hindi. Tama lang naman. Kasi kung hanggang ngayon, yun pa rin ang mangyayari, until na hindi matatapos yung BICAM report na istorya. Ay, eto kabibig ha. Talagang si former Senator Ping Lacson disagree sa statement ni Cheese Escudero. Sabi dito, regarding the omnibus motion provision in the BICAM report. First, let us set aside our issue with Mr. Lacson on the current resolution number 10, which until now, not the all the statement. Mr. Lacson served as a senator and he really has reputation of being a budget scrutinizer. It's a fact. At alam niya ang step-by-step ng budgeting process and the nuances. First-hand information po. So there are two things here. Ang stamenta ni Cheese Escudero, also Stella Kimbo, were actually inaccurate or inconsistent. Sa talagang nakalagay sa omnibus motion that the authorization are limited only to typographical, grammatical, and printing errors and adjustments sa performance indicators. Section number of the provisions, not to fill up the blank items. Again ha, ang mga technical staff ay dapat lamang sa typographical, grammatical, at printing errors and adjustments sa performance indicators. Pero hindi sila mag-fill up sa fill-in-the-blank items. Kaya nga sinasabi ni Mr. Lacson na ang ratification ay sa plenaryo. Mga mamabatas dapat ang gumagawa. Hindi pwedeng ipaubaya sa technical working group ng House at Senate kasi wala naman silang mandato ng taong bayan. Number 2, kung for ratification at may mga blanco, sana the senators who noticed the blank item should file motion to reconvene or reconstitute the bicameral conference committee to fill up the blank items. Ngayon, sa mga nakakita, bakit hindi sila nag-react? 'Di ba? May mali sa budget process talaga.
Yes, walang blanco sa GAA, walang blanco sa GAB as stated by Stella Kimbo and Chis Escudero, pero iniiwasan nila ang parte kung paano minaniobra ang blank item sa BICAM report na ang source sa GAB at GAA. Tama. So heto si Senator Lacson para para lecturean tayo na para ma-realize ni Chis Escudero na may mali sila. Let's listen mga kabibig. Nabanggit niya, according to Cheese, SP Cheese, the Bicameral Conference Committee report on the 2025 budget, which he signed, has a provision that allows the Committee on Appropriations and Finance to correct and fill items that might have been overlooked, noting that there are 200,000 line items in the budget measure. Yun ho ba'y maaring gawin at maaring ilagay na provision na ang komite ng Appropriations at Finance ang mag-correct and fill the items? Hindi, plenaryo yan eh. Hindi po pwedeng ilang tao lamang ang mag-ratify ng BICAM report. At pag na-ratify na, hindi na pwedeng baguhin yun. Ibig sabihin, Yun na yung lalamanin ng enroll bill. Apo. Parang pinaubaya mo sa empleyado ng lower house at saka ng Senado yung national budget natin sa susunod na taon. Hindi siguro ako sasang-ayon doon kasi ang nagde-decide kung yung budget iraratify yung mga senador na 24, at least majority, at saka majority ng members ng House. Hindi po pwedeng ipaubaya yan sa technical working group. Correct. Kasi wala naman silang mandate from the electorate. Correct. Kung i-fill up yan, pupunuan, sino lang ang otorisado ng konstitusyon ng ating mga batas na po pwede pong maglagay dyan? Do they need again to convene? Pag-usapan natin yung mga hindi nalagyan ng mga blanco, pag-usapan uli in a special session kaya para ma-fill upan yan, Senator? Kung halimbawa for ratification at may mga blanco, dapat i-reconstitute yung Bicameral Conference Committee. Kung may tumayo doon sa floor at kinesyon niya, mga blanco ito, hindi natin pwedeng i-ratify ito kasi may mga blank, hindi kompleto. Ang problema doon is, ang magiging motion ng tatayo, magko-question, Wala nag-motion. to reconvene or reconstitute the Bicameral Conference Committee ng both houses, composed of the two contingents, at fill upan nyo yung mga blanco. Yun ang problema kami kasi during the BICAM conference meeting, walang nag-stand up. Well, si Amy Marcos hindi nga pumirma pero nag-speech siya sa Senado. 'Di ba? Dapat doon sana sa BICAM. Si Bato naman ay nag-exit kasi nag-request si Bato na sana i-extend para mabasa pa nila ang BICAM report. Pero wala eh. That day agad pirma-pirma. 'Di ba mga kabibig? So, ano sa palagay ng kabibig? Tama ba itong mga sinasabi ni Chis Escudero? At oo nga, parang inamin na niya na may mga blanco at ang mga technical staff ang pinapafiliin nila. Tama ba yun mga kabibig? Ang explanation ni Ping Lacson, mali yun. Kasi hindi naman electorate o hindi naman hinalal itong mga technical staff para humawak sila sa budget ng bayan. Naku. Mas lalong lumala ang istorya. Dapat ang Korte Suprema na ang pumagitna nito para malaman kung illegal ba, legal ba ang 2025 budget para masimulan na ma-disburse kasi marami mga programa ang sa gobyerno ang parang na-stop dahil dito. Yun po mga bibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.